Pamilyar ba sa iyo ang pakiramdam na umaga pa lang ay lutang na ang isip mo at pagdating ng gabi ay nangangawit na ang mga paa mo kahit hindi ka naman nagmarathon? Marami ang nagsasabing bahagi na lang yan ng pagtanda, lalo na paglampas ng 40. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang solusyon sa mga problemang ito ay mas mura pa sa isang tasa ng kape? Ngayon, aalamin natin ang sikreto ng 5 murang pagkaing butil na tinatawag ng mga dietitian na panlinis ng ating mga ugat at panggatong para sa ating utak. At maniwala ka, tiyak na ikagugulat mo ang numero 1 sa listahan natin. Magpakatotoo tayo. Habang tumatanda, ang ating mga ugat sa dugo ay parang lumang tubo ng tubig sa bahay. Unti-unting namumuo ang bara ng masamang kolesterol sa kanilang dingding at nawawala ang kanilang pagiging elastiko. Kaya bumabagal ang daloy ng dugo. Ang resulta, hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang utak. Dito nagsisimula ang pagiging makakalimutin at pagkakaroon ng malabong isip. Napipilitan ding magtrabaho ng sobra ang puso. Pero binigyan tayo ng kalikasan ng isang simple at henyong solusyon. At ito ay matatagpuan sa isang simpleng plato ng pagkaing butil. Kaya naman, sa ating listahan ng mga pagkaing pampalusog, simulan natin sa isang uri ng lugaw, ang lugaw na dawa, na marahil ay marami ng hindi pinapansin o nakakalimutan. Sa totoo lang, ano ang pumapasok sa isip mo kapag naririnig mo ang salitang lugaw na dawa? Malamang, mayroon kang naalala mula sa iyong pagkabata na hindi mo masyadong nagustuhan ng lasa o baka pakain lang sa ibon. Sigurado ako, marami sa inyo ang tumango na ngayon. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang gintong butil na ito ay isang tunay na bodyguard o tagapagtanggol ng iyong puso, lalo na kung ikaw ay lampas 40 na. Ang totoo niyan, ang dawa ay sagana sa magnesium at potassium. Ang dalawang micronutrients na ito ay parang konduktor at ang pangunahing violin sa orkestra ng ating puso. Ang magnesium ay tumutulong upang maging relax ang mga pader ng ating mga ugat na nagpapababa ng presyo ng dugo. Samantalang ang potassium naman ang responsable sa tamang ritmo ng puso. Kapag kulang ang mga ito, nagsisimula ng mali ang tono ng ating puso. Ang lugaw na dawa ang tumutulong upang ayusin ito sa tamang paggana, sa malumanay at natural na paraan. Pero hindi lang yan. Ang lugaw na dawa ay mayroon ding mild diuretic effect. Huwag kang mag-alala. Hindi ibig sabihin nito na tatakbo ka ng takbo sa banyo. Ang ibig sabihin nito, tinutulungan nito ang iyong katawan na mailabas ang labis na likido at mabawasan ang pamamaga. At mas kaunting labis na tubig sa katawan, mas mababa ang bigat o stress sa iyong mga ugat at puso. Sa madaling salita, tinutulungan mo ang iyong circulatory system na gumana ng maayos nang walang labis na pasanin. At syempre, ang utak, ang dawa ay complex carbohydrates. Hindi tulad ng asukal or puting tinapay, dahan-dahan itong nahihimay sa katawan. Ito ang nagbibigay sa iyong utak ng tuloy-tuloy at matatag na supply ng enerhiya sa loob ng ilang oras. Wala nang bigla ang pagtaas ng enerhiya na susundan ng pagkaantok. Sa halip, magiging consistent at produktibo ang pag-iisip mo. Kaya naman, baka panahon na para bigyan ng pangalawang pagkakataon ang Cinderella na ito ng mga lugaw. Sigurado akong magugulat ka sa ganda ng epekto nito. Sa ika-4 na pwesto, mayroon tayong isang butil na, aminin man natin o hindi, ay may halo-halong reputasyon. Ito ang cebada. Sigurado akong marami sa inyo ang napangiwi ngayon, naaalala ang mga pagkain sa kampo ng militar o sa kantin ng eskwelahan. Matigas, kulay abo, at walang lasa. Pustahan, ganoon ang tingin ng karamihan sa inyo dito.
Pero pakiusap, kalimutan nyo muna ang mga lumang paniniwala dahil ang sibadang kinain nyo noon at ang sibada na makakatulong magligtas sa inyong mga ugat ay dalawang magkaibang klase. Ang pangunahing sikreto ng sibada ay ang fiber nito. Pero hindi lang ito ordinaryong fiber. Isipin nyo, isang perpektong panlinis o brush para sa inyong mga ugat. Ito na nga yun. Ang fiber sa sibada ay parang espongha na. Habang dumadaan sa bituka, ay sumisipsip ng labis na kolesterol at bile acids. Pinipigilan nitong bumalik ang mga ito sa inyong daluyan ng dugo. Ito ang isa sa pinakamabisa at natural na paraan upang mapababa ang antas ng bad cholesterol. Literal nitong tinatapon o nililinis ang dumi na naipon sa inyong katawan sa loob ng maraming taon. E paano naman ang utak? Dito pumapasok ang napakaraming bitamina B na matatagpuan sa sibada. Hindi lang basta-basta tinatawag ang mga ito na bitamina para sa mga ugat or nerves. Pinapabuti nila ang pagpasa ng nerve impulses, tumutulong labanan ang stress, at pinapahusay ang cognitive functions o pag-andar ng utak. Kung pakiramdam nyo ay bumabagal ang inyong isip o mas madali kayong mainis, maaaring kakulangan sa mga bitaminang ito ang sanhi. At ito ang isang maliit na tip para mas magustuhan nyo ang cebada. Ibabad lang ito sa tubig magdamag. Sa umaga, mas mabilis itong maluluto at magiging malambot at buhaghag. Subukan nyo at kalilimutan nyo na ang pangsundalong cebada magpakailanman. Para sa ating bronze medalist sa usapang kalusugan, narito ang tinatawag na reyna ng mga bukirin ng Russia, ang buckwheat. Sa tingin ko, walang tatanggi. Halos lahat naman tayo ay paborito ito. Pero gaano nga ba karami sa atin ang nakakaalam na sa likod ng pamilyar na lasa at amoy nito ay nagkukubli ang isang napakalakas na armas para protektahan ang ating mga daluyan ng dugo? Ang pangunahing sikreto ng buckwheat ay ang tinatawag na rutin o mas kilala bilang vitamin P. Tandaan nyo ang salitang ito. Isipin nyo ang routine bilang isang personal na tagasanay para sa inyong mga daluyan ng dugo. Pinatitibay at pinapababanat nito ang kanilang mga dingding, lalo na ang mga pinakamaliliit, ang mga kapilari. At bakit mahalaga ito? Dahil sa pamamagitan ng mga kapilari, dumadaloy ang oxygen at mahahalagang sustansya sa bawat selula ng ating utak at puso. Ang mahina at malulutong na kapilari ay direktang daan sa maraming problema. Ngunit ang buckwheat, salamat sa routine nito, ay literal na nagtatapal at nagpapalakas sa buong malawak na network ng ating mga daluyan ng dugo. Pero hindi lang doon natatapos ang lahat. Alam nating lahat na ang utak ay nangangailangan ng oxygen para gumana ng maayos. At sino ang naghahatid ng oxygen sa ating utak? Walang iba kundi ang hemoglobin, na ang pangunahing sangkap ay iron or bakal. Dito, nagtatampok muli ang buckwheat. Ito ay isa sa mga nangungunang halaman na mayaman sa madaling masipsip na bakal. Kapag regular nating isinasama ang buckwheat sa ating dieta, tinutulungan nating maging mas mayaman sa oxygen ang ating dugo. At kung mas maraming oxygen ang natatanggap ng ating utak, mas matalas ito. Gumaganda ang memorya, tumataas ang konsentrasyon, at nawawala ang karaniwang brain fog or pagkalito sa umaga. At para sa mga mahilig sa kaunting trivia or impormasyon sa nutrisyon, narito ang isang kakaibang katotohanan. Alam nyo ba na ang buckwheat ay hindi talaga isang butil o cereal? Sa botanika, kabilang ito sa parehong pamilya ng sorrel at rhubarb. Ito ang dahilan kung bakit ito ay ganap na walang gluten, na ginagawa itong perpektong pagkain para sa mga taong mayroong gluten intolerance. Kaya, ang buckwheat ay hindi lamang masarap at nakabusog.
Ito ay talagang kamangha-mangha sa kung paano ito gumagana sa ating katawan mula sa pananaw ng biochemistry. Ang pumapangalawa sa ating healthy food countdown at nakakuha ng marangal na ikalawang pwesto ay walang iba kundi ang oatmeal. Pero teka, wag muna kayong magmadaling magsabi ng, ay halata na yan. May isang napakahalagang detalye dito na babago sa inyong pananaw. Kung iniisip ninyo na ang pakete ng instant oatmeal na may strawberry flavor na kailangan lang lagyan ng mainit na tubig ay makakabuti sa inyong mga ugat, kailangan ko kayong biguin. Ang totoo, isa lang itong dessert, puno ng asukal at empty calories. Ang pinag-uusapan natin ay ang tunay na bida, ang old-fashioned o rolled oats na kailangan pang lutuin ng matagal. Sa ganitong uri ng whole oats, nakatago ang tunay nitong kayamanan, ang soluble fiber na tinatawag na beta-glucan. Ano ito? Isipin nyo ito bilang isang molecular trap or bitag. Pagpasok nito sa ating digestive system, ang beta-glucan ay nagiging malapot na gel na literal na kumakapit sa mga molekula ng bad cholesterol at bile acids. Pinipigilan nito ang mga ito na maabsorb pabalik sa dugo at dahan-dahan itong inilalabas mula sa ating katawan. Klinikal na itong napatunayan. Ang regular na pagkain ng oatmeal ay kayang magpababa ng level ng kolesterol ng 5 plus 10% at ito ay isang malaking tulong sa pag-iwas sa atherosclerosis. Paano naman para sa ating utak? Ang oatmeal ang perpektong halimbawa ng slow-release carbohydrates. Ang isang mangkok ng ganitong oatmeal sa almusal ay parang pagpuno ng dekalidad na gasolina sa tangke ng isang kotse. Ang enerhiya ay inilalabas ng paunti-unti nang walang biglaang pagtaas ng blood sugar level. Tinitiyak nito ang matatag na nutrisyon para sa mga selula ng utak sa loob ng ilang oras. Ang resulta? Puno ka ng lakas, malinaw ang iyong isip, mataas ang iyong konsentrasyon, at hindi ka hahanap ng matamis na merienda 1 oras pa lang pagkatapos mag-almusal. Kaya tandaan ninyo, ang tunay na oatmeal ay ang kailangan pang lutuin. Ang lahat ng iba pa ay kompromiso lang. Narito na tayo sa pinakatuktok ng ating listahan. Unang pwesto, gintong medalya. At halos sigurado akong karamihan sa inyo ay hindi pa ito natitikman at ang iba ay hindi pa nga naririnig ang tungkol dito. Handa na ba kayo? Ang ganap na kampeon pagdating sa benepisyo para sa ating mga ugat at utak, lalo na sa mga edad 40 pataas, ay ang flaxseed porridge. Oo, tama ang narinig ninyo. Hindi lugaw na bakwit, hindi oatmeal, kundi ang simpleng porridge na gawa sa buto ng lino. At ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit nito naiiwanan ang lahat ng iba pang kakumpetensya. Ang pangunahing alas ng flaxseed, ang super armas nito, ay ang omega-3 polyunsaturated fatty acids. Alam nating lahat na matatagpuan ito sa mamahaling pulang isda. Ngunit sa buto ng lino, ang konsentrasyon nito ay talagang kahanga-hanga. Ang omega-3 ang pangunahing block ng pagtatayo para sa mga lamad o balat ng mga selula ng ating utak. Ang sapat na omega-3 ay nangangahulugan ng matalas na memorya, mabilis na pag-iisip at proteksyon laban sa mga pagbabago na dala ng pagtanda. Bukod pa rito, ito ay isang napakalakas na natural na panlaban sa pamamaga. Pinipigilan nito ang pamamaga sa mga dingding ng ating mga ugat, kaya't hindi nabubuo ang mga cholesterol plaque. Pero hindi lang yan, pinapababa ng flaxseed porridge ang lapot ng ating dugo. Sa madaling salita, pinapanipis nito ang dugo na pumipigil sa pagbuo ng mga namuong dugo, ang pangunahing sanhi ng atake sa puso at stroke. Dahil dito, mas madaling dumadaloy ang dugo sa mga ugat, naghahatid ng sapat na oxygen at nutrisyon
maging sa pinakamalayong bahagi ng ating utak. At narito ang pinakamahalagang sikreto na kung wala ito ay mawawala ng saysay ang lahat. Ang tunay na benepisyo ay matatagpuan lamang sa bagong giling na buto ng lino. Ang buong buto ay hindi kayang tunawin ng ating katawan at inilalabas lamang ng buo. Kaya ang pinakamainam na paraan ay bumili ng buto ng lino at gilingin ang maliit na bahagi sa gilingan ng kape bago mismo iluto ang iyong porridge. 30 segundo lang ang aabutin nito. Ngunit sa ganoong paraan mo makukuha ang lahat ng kamangha-manghang benepisyo na nagiging dahilan upang maging walang kalaban-laban na leader ang flaxseed porridge sa ating listahan. Alright, so we're talking about millet, pearl barley, buckwheat, oatmeal, and finally, flaxseed porridge. 5 simple, incredibly affordable staples. But here's the real game changer. The secret isn't just eating a bowl of porridge once a week. The magic truly happens when these porridges become your go-to breakfast, replacing those processed sausage sandwiches or sugary cereals. This isn't just food, it's an investment in your future. You're not just cleansing your system, you're actually transforming your entire approach to nutrition, giving your body exactly what it needs for a long, vibrant life. The amazing part is you don't need expensive superfoods or complicated diets for this. All truly brilliant things are simple, and guess what? They're probably already sitting on your kitchen shelf. Thank you for watching this video all the way to the end. If you found it helpful, please give it a like and subscribe to the channel so you don't miss out on more health tips. Now, a question for you. Which of these porridges is your favorite? And do you have a secret recipe for preparing it? Let us know in the comments below. Let's share our experiences